Ang nanay, pinakamahalagang parte meron sa isang pamilya. Pagkamat meron tatay, meron nanay. Palagi natin naisip talaga na sa akin, tanggap ko talaga na ang nanay ang may pinakamahalagang parte sa buhay, ay sa pamilya pala. Kasi nga, ang nanay kasi, ang siyang nakakaano na lahat. Kasi nga, sinabi nga na, hindi siya 24 hours ang kanyang trabaho, wala siyang pamilya. Ang nanay, kaya siya ang tigapangalaga sa ating pamilya. Kaya mayroon tinatawag na, ano ba yun? Yung sinasabi pa na Mother's Earth. Bakit pa sinasabi Father's Earth? Ang palagi sinasabi Mother's Earth. Kasi alam niyo ba kasi yung kalikasan, kaya ginugtong yung mothers ko sa Mother's Earth. Kasi alam nila na ang katungkulan ng isang nanay ay siyang tigapangalaga talaga sa isang buong pamilya. Kaya minsan, pag nag-uusap kami ng aking napaka, kina yun, talagang pag-iusap namin, minsan sabi ko nga, kukunin ako ni Lord, kukunin kami ni Lord, gusto ko ako mauna. Kasi iba yung talaga yung pag-aalaga ng asawang babae, isa sa alaga ng isang tatay. Mas maasa talaga yun. Mas gusto ko talaga, sabi ko, Lord, mas gusto ko talaga na ako ang unang uuwi sa Panginoon. Kasi iba ang naging alaga kasi, iba ang alaga ng isang ina kaysa sa isang tatay. Bagamat, alam natin, ang tatay, financially lang talaga, pinagsisikapan ng tatay. Yung financially, yung pangailangan sa finance, lalo na sa financial ng pamilya. Pero ang nanay, ang siyang nangangalaga sa pamilya. Sabi nga po doon sa, ito po ang isang verse na may share ko. Deuteronomy 6 tsaka 7. Sabi po doon, ang mga salitang ito ay aking inuutos sa inyo sa araw nito at sa inyong puso. Ituro mo ito sa inyong mga anak, pag-usapan ninyo kapag kayo nasa inyong mga bahay, kapag naglalakad, kapag nakahiga, at kapag babangon kayo. Ninyo, sinabi nyo sa Deuteronomy na talagang itong salitang ito, halos nakalaan talaga ito sa ating mga nanay. Kasi sinabi nga, 24 hours, kapag ang nanay ang nasa bahay, kadalasan naman talaga, normal talaga ang nanay ang nasa bahay. Kaya siya ang kumakausap sa mga anak. Kaya nga sinasabi nga na ang ugali ng mga bata, mga anak, ay mas malaking porsyento ay nakukuha sa mga ina. Totoo yan. Totoo, malaking porsyento talaga yung ugali. Kaya alam niyo na. Hindi, totoo talaga yan. Kasi nga, sabi nga doon sa binasa kong verse talaga, na siya ang talagang pag nandun sa, sabi nga, pag nakaupo sa bahay, sino ba unang nakakakwentuhan ng mga anak? Di ba ang nanay? Pag naglalakad sa daan, sino ba kadalasan kasama ng mga anak? Ang nanay pa rin. Pagka matutulog, sino kadalasan nagkatabi ng mga anak? Ang nanay pa rin. Pagka sa umaga, pagkagising, sino ang gumigising sa anak? Ang nanay pa rin. At bubulawan at tanghali na gumising na dyan. Papasok ka. Kaya napakalaking halaga po. Kaya lubusan natin bigyan ng kahalagaan talaga ang ating mga nanay sa araw nito na ang nanay talaga siyang talagang napakahalagang parte na dapat natin pasalamatan sa Panginoon. Nabinigyan tayo ng isang mapagmahal na nanay sa ating buhay. Kaya mga tatay, magawi tayo na lang next month. Amen. Salamat po. Umiyak na ba sa titat niya? Salamat po, Tito Edwin. So, tawagan po natin sa susunod si Nathan.
Halika na, Kuya Rick. Palakpakan mo natin si Kuya Rick, ha? Tissue. Good morning po. What I want to say is, Happy Mother's Day and thank you, Mommy, for always supporting me, guiding me, protecting me, and for being there for me always. Even if I had the hardest problems, you would still find a way to help me solve them. I will always adore you and cherish you as my mother. And Nakalali, thank you for everyday support in my life. Thank you for taking care of me and loving me. Thank you po. Praise, praise. So, sa pangatlong taon naman daw po, ang nagpipasa. Hindi ko po palalagpasin yung pagkakataon ito para sabihin kung sino at ano nanay ko sa buhay ko. Yung aking nangayapang nanay. Ako po ay isang battered child. Battered child. Sa 11 magkakapatid, ako yung pangalan. Kung paano ko tinuruan ng nanay ko sa pag-aaral, dapat hindi ako nakatapos mag-aral. Kasi talagang bugbog sarado ang ginawa ng nanay ko. Yun, makinig kayo sandali. Okay? May makukuha kayong aral. Yung pagiging honest, nanay ko, nakita ko sa nanay ko yung pagiging honest. Kaya kung sino nanay mo, ikaw yun. Amen? Amen. Ang nanay ko po, nagdadala ng 400 balot from Pateros to Cubao. Okay? Iaakyat niya yun sa Guadalupe. Bubuhatin niya yun talaga. Ayan po ang kapatid ko. Alam na, sorry, alam po si Lourdes. Kung ako po nagsasalita, lumubog ako rito. Ibababa niyo yun sa farmer's market. Ilalakad niyo yun hanggang Aurora Boulevard sa Mercury Drive. Nakita ko yung paghihirap ng nanay ko. Pag may nakaiwang payong, may nakaiwang pagkain, alam niyo po, makakain sa amin yung suman. Pero pagbalik niya ng pwesto, kinabukasan, kukuha niya ng suman doon sa katabi. At pag bumili yung kanyang suki na yun na nakaiwan, ibabalik niya. Yung payong dala-dala niya, ibabalik niya. Grabing honest ng nanay ko. Nakuha ko po yun. Nakuha ko po yun. Kaya dire-diretso yung bunganga ko. Wala akong pakialam kung masasaktan ka. Basta ina totoo. Ang pangit naman yung dire-diretso ka, puro ka sinungaling ang sinasabi mo. Dire-diretso ko kasi para itama kasi ko. Dapat pa nasa Amerika ako eh. Wala ako sa piling nyo. Narinig yung mga sinasabi nyo sana, nakaalis na naman. Ninig ko. Yung aking pong masamang kapalaran, ang aking pong husband ay sa US Navy. Ayaw ko sa akin ang biyanan ko. Yung biyanan ko po kasi ay isang Spanish Pangasmense. Kami po ay magbabalot lang kasi. Magbabalot. Natinda po kami ng balot for 46 years. Lalim kung paano ko dinisiplina ng nanay ko. Sabi ko nga sa inyo kanina, bugbog sarado. Pero minahal ko yung pag-aaral ko. Hindi po ako naglukong anak. Nang mamatay si nanay, walang tumulong luha sa akin. Hanggang ipasok ng puntod, hindi ako umiiyak. Bakit? I gave my best. Ibinigay ko yung lahat. Tinoto ko yung lahat para sa nanay ko ang babae pinaka-importante sa buhay ko. Kaya hindi ako sumama sa Amerika. Kung gusto mo dito sa Pilipinas, doon tayo sa Subic. Pero yung tatangayin mo ako sa Amerika, yung babae, paano nanay ko? Paano mga kapatid ko? Pumasok sa eksena yung aking binan.
siya yung suggest, divorce. Kaya pati po ang aking paghihiwalay, important. Divorce. Hello? Inilaban ko po yun for how many years? Pero iba yung labanan ng mayaman sa mahirap. Bakit po ako nag-divorce? Naghinala ko yung binang ko yung aking anak, hindi niya anak. Sa pagiging honest. Sa pagiging honest, hindi ko pa malaman minsan kung honest ka, andun yung pagpapala eh. Sinabi ko dun sa husband ko, na ilang beses akong kinakang rape nung nakasama ko sa bahay, na caretaker ng bahay nila. Sabi ng bilang ko, may nauna sa iyo. Nauna yung caretaker na yun. Hindi po. Teacher ako eh. Uniforme pa lang po, ginagalang ko na. Nagtatabi ko ng panaksak. Talagang lumalaban ako. Ipinagtapat ko yun sa bunggong kong asawa. Sorry my language. Naniwala siya eh. Kaya saan po kami, February 4, meron po ako. Dapat nanganganak ako November 19. Nanganak ako ng October 19. Kasi po, ang inuwi ako po, may overpass. Maakyat po ako ng tulay, pakabila. Sa Mandaluyong po, yung aakyat ka ng matarik, bago ka makarating. So pagpag po ako, tinutunan ko yung honesty ko. Akala ko matutuwa na honest ako at pinagtapat ko ang lahat. Hindi pala. Yung pagiging honest ko pala, ang siya naging dahilan. So, wala na akong gagawa. Yung talaga kapalaran eh. Nang sabihin ko sa dali ko, Nay, bakit ka umuwi ng maaga? Kinakawin ko sa kanya yung papel. Akala niya, petition paper. Nay! Hindi ako umiiyak na po ako. Bakit? Nay! Iyak ako po kanali ko sa balakang. Nay! Bakit nga? Pinaglutungin na ng masarap ng ulangan ni yun. Dinilivorce ako nito, mas. Alamin po yung senaryo parang pelikula. Yakap-yakap ko nanay ko. Yakap-yakap rin ako. Bakit? Hindi ko alam na. Hindi ko alam. Ang sarap ng yakapan namin mag-nanay. Sarap ng yakap ng isang ina sa isang gumuho ang pangarap na anak. So dumating yung binan ko, tinignan niya yung kanyang aking. Inutusan siya, umuwi. Pati po Pepe. Sinipak ng biyanan ko. Pina-blood test kami, wala pa naman nung araw na DNA. Kaya kung nalaman kung mamahalin yung dugo ko, AB, yung aking anak B, yung aking husband, O. Akala mo kung sino? O lang ang dugo niya. Kaya nalaman ko AB. Kaya pasensyahan nyo na yun kung ano yung ugali ko kasi yung dugo ko ibang klase. Hindi na kami naghiwalay yung inanay. Hindi ko siya hiniwalay. Hanggang tumakbo ang panahon, nakatapos mag-aral, dapat matapos, nag-asawahan. Ako at ang nanay ko nilangon sa bahay. Tanong niya lagi, Mary, ilang anak ko ang nasa abroad? Si Boy lang. Nasaan ang ibang anak ko? Magkakatabi lang po kami halos. Pero bago po mapuntahan ng iba kong kapatid, buwanan, taonan, mga anak, mga nakababata sa amin, ang presensya nyo ay napakahalaga sa paningin ng mga ina. Huwag niyo po ipagkain ang inyong mga sarili. Hello? Hello? Wala sumasakit parang namayapa na yata lahat.
Sila po yung tali ng isang pamilya. Nang mamatay ang nanay ko, nawalaan na ang marami kong kapatid. Yung pinili ko kesa sa Amerika, ala, ayoko naman sabihin gusto ko na sumunod sa nanay ko. Unfair sa aking anak, sa aking apo. Kaya kayo dyan na hindi seryoso nakikinig, pakinggan nyo ako. Hanggang pwede nyo yakapin, sabihin nyo sa nanay nyo, mahal nyo. Ito po kasi pamantay ng pag-ibig eh. 3 o 4. Sinasabi, ipinaririnig, ipinadadama. Hello? Kaya pagka nagdadating ako sa bahay, now! Bakit mo naman? Sasabihin niya, dito kasi ka. Now! Bakit? I love you. Hello? Hello? Sino yung gano'n sa nanay? May gano'n sa nanay? Now! Ano naman kinakautap ko dyan? Sasabihin ko lang po, I love you. Hindi po ako umuwi galing sa school na walang uwi sa nanay ko. Inataan, puto, yung alam kong gusto niyang mga kakanin. Hindi po ako umuwi. Lagi iyan. Lagi iyan, nakapokus po ako. Sa babaeng 8 taon nang nawawala. Ang matinding ala-ala niya nasa puso. Ulitin natin, kung sino nanay, ilang anak. Amen. Payag kayo? Payag kayo? Alam niyo po, balik ko ng konti yung pagkwento ko. Bugbog sarado ako nung aking nag-aaral. Naku po, na nagtitinala ng balot ang nanay mula hanggang hindi siya dumarating galing sa pagtitinda. Alas 2 naman ng araw, hindi ako natutulog. Nagre-review lang ako, nag-aaral lang ako. Pag dumating na nanay, pagsasando ko ng pagkain. Pag nakita ko na siya nagbibilang ng pera, naglalabas na ng pera sa dalita, tsaka lang ako aakyat. Matutulog. 3, 4, 5:30, kailangan kong tumayo. Dahil sa Pateros Catholic po ako. Pero nasa honor roll po ako ng Catholic. Pinakita ko sa nanay ko, hindi ako na-apektuhan ng pambubog niya. Ang babay ko nakumuha kasi ko ng test sa elementary. Grade 7 ako ng grade 1 ako. Section 7 ako ng grade 1 ako. Yung case ako grade section 2. Alam niyo po, ginawa ng tatay ko? Isinubsub ako sa plato ng pagkain. Ang bobo-bobo ko lang. Sa utak ko, nasinabihan ako ng tatay ko, bobong-bobo ako. Sabi ko, bukas mo kalabing tingnan inyo ako. Bukas mo kalabing bigyan ko kayo ng award. Kaya po naging adik ako sa pag-aaral. Ginawa ko po yun para sa nanay. Pinakita ko sa nanay ko na kung ano yung pwede kong gawin. Hinamon ko yung sarili ko para sa nanay ko. Gumraduate po ako ng college. Cum laude. Ito po yun. Lumabot po ako dito pag ako nagsisinungaling. Sinasama ko na nanay ko, Nay, kasama kayo sa marcha. Ayaw niya sa mama. Ayaw niyang maniwala. Nasasabitan niya ako ng medal. Huwag mo akong hahamunin. Pagbibigyan kita. Pinamon ako ng nanay ko kung kaya ko siyang mahalin ang gusto. Mahal na mahal, Nay. Mahal na mahal. Kaya hindi ako umiyak. Na siya'y inilibing na siya'y namatay. Ngayon po umiiyak ako kasi namimiss ko nanay. Ang hirap ng walang magulang. Ang hirap ng wala ang nanay. Pero medyo naiiyak po ako. Ito po galing. Yung sobrang miss. Kahit ang tapang ng nanay ko.
napaka-disciplinary yan. Hindi ko po pwede, wala po akong pinagsisisihan, naging nanay ko siya. Amen. She is the best. She was the best mother para sa pusa. Amen. Hinamon niya kung sino ko, nagpahamon naman po ako, ibinigay ko yung para sa kanya. Amen. Mga anak, mga nakaupo dyan, huwag niyo sayangin ang buhay niyo. Huwag niyo baliwalain ang babaeng nandiyan sa tabi-tabi ninyo. Yung kanilang hirap, yung kanilang pagod, yung kanilang pagtitiis. Hindi na po sila babalik pag nawala na sila. Tatakbo na po kayo sa pagsali bumalik. Multo na po yun. Kanya-kanya na po kayong takbo. Hindi pa palapit palayo. Yung ngayon, pag kayo tatakbo palapit, may kasama yakap. Mararamdaman din pa sila. Kaya hanggang pwede silang sabihin ng I love you, hanggang ano yung pwede niyong maibigay, hanggang ano yung pwede niyong iparamdam, gawin niyo na ngayon bago mahuli ang lahat. Amen. Amen? Amen? Mahina? Hello? Please. Narinig niyo po. Kung paano ko pinagpalit ang aking ina, ang aking mga kapatid, sa masaganang buhay sana sa Amerika. Yes. Pwede po tayo mamili. Nasa atin po ang pamimili. Ayaw po mga nanay, katakatabi lang ninyo, huwag ninyo palagpasin ang pagkakataon. Yung mga naririto at naroon ng mga nanay sa malalayo, tawagan! Ano ba sa isay ng mga cellphone? Huwag din natin gagamitin. Hello? Halina na po kayo. Sundan niyo ako. Kung gano'ng kahalaga ang kanagay niyo sa uling buhay. Nahamo ko po kayo lahat. Tayo ang lahat at sabihin natin, sino yung pinakamahalaga sa atin? Sa akin, wala yung pinakamahalaga. Nawala ang isang diamante, ang isang dito sa aking buhay. Ang nanay ko yun. Napakaganda po yung story ni Mami Bites. Pero palakpan natin si Mami Bites sa video. So, magpapaalam po muna ako at pupunta kay aking nanay. Then, so, next po natin, palagi po natin si Tito Nato. Palakpan po natin si Tito Nato. Magandang umaga po sa lahat. Ako po'y naiiyak pagka nababanggit ang mga nanay sa buhay natin. Ang isang nanay po ay nakahalaga sa buhay natin bago sa atin. Nakakap po yung nanay ko na probinsya. Naalala ko po yung nanay ko na nasa probinsya na nung kayo po'y maliliit pa na lagi po kami may pangangailangan, lagi po silang may pinubulot sa kanyang pagliran, na ito ang baon mo, na ito yung ano mo. So, dito pong mga kapag nasa abroad na po ako, pagka humihingi siya, palagi po magpapadala ako, magano, pero lagi ko pong ilabas sa isipan ko na, Nay, mahal na mahal ko po kayo. Sa aking pong asawa na isang nanay na po, siya po ang tumayo bilang nanay at tatay sa mga anak ko. Nag-abroad po ako ng 2005 hanggang sa nang nakaraang taon po, siya po yung tumayo bilang isang nanay at saka isang tatay. Lumaki po yung mga anak ko na siya po ang nagkaalila na
ano sa aking mga anak. Pero talaga po ang isang nanay, kapag nawala po sa buhay natin ay napakahalaga po na lagi po natin siyang pagsabihan na, Nay, mahal na mahal ko po kayo. Huwag po nating hintay na maging huli ang lahat na kung kailan nandiyan na po siya na nakapuro, saka po nasasabihin na mahal naman. Ngayon po, kung malalayo naman po ang ating mga magulang, umuwi po kayo. Yan po hinahamon sa'yo. Mahalin na po ninyo yung mga magulang hanggang buhay pa. Kung maaari naman po tawagan ninyo, kasi po ang nanay talaga pong napaka-importante. Sa aking po buhay, naranasan ko po yung pagmamahal ng isang magulang. Ako po, kahit nung ako'y nag-aaral pa, kahit ako'y lumaki po na foster parents, scholar po ako, pero po ang pagmamahal ng isang magulang, kahit ako po may pangangailangan, nandiyan po yung nandiyan po siyang umaalalay. Kaya yun po ang masasabi ko sa iyo. Mahalin po natin ang ating mga magulang habang buhay pa. Sabihan po natin sila ng I love you mama, I love you nanay. Yan po napakahalaga. Kaya kung kayo po may mga nanay at may yung iba naman po magiging walang nanay, sabihan po natin ng I love you. I love you nanay. Ayun lang. Sa huling pagkakataon daw po, ang magta-testimony ay si Ate Joyce daw po. Kaya daw po si Ate G. Nagulang ako. Ayan, so good morning to everyone. Testimony. Ay, gusto ko mag-testify din sa Lord. Ngayon, katulad ka ng sinabi ko kay Mama kanina na we're so happy and blessed to have, ba yan? To have Mamsi. So, we celebrate you today, Ma. And, ano ba yan? Ang hirap. Thankful ako kay Lord kasi yun nga, every after Tigo, mas nakikita ko kung paano ka na mas pinalalakas ni Lord. And thank you for everything. Salamat sa pag-intindi sa anim na magaganda at kakong anak. Kahit na iba-iba ko nilang ugali, kahit na to madalas, thank you sa pag-intindi mo sa amin. Siguro, dahil since bata ako, grade 2 ayaw ko parang magpag-ibang sa lahat. Kaya siguro parang hanggang ngayon, parang, ayun, andyan pa rin for me. So thank you po, Ma'am C, sa lahat. Lalo na hindi madali na meron kang anak na makukulit. At meron ka din asawa na makulit. Pero thank you kasi you're so strong. And isa yun sa mga pinagpapasalamat ko kay Lord. And sabi ko nga, no matter what happened, isa yun sa mga magiging reason for me na talagang maging strong. Kahit sa lahat ng aspect ng buhay na meron ako. Kasi ikaw yung nanay ko. Nakita ko kung gano'n ka-strong. Ang dami natin pinagdaanan ever since bata ako. Pero never ko nakita sa iyo, sumuko ka. So thank you Mama. And thank you so much kay Lord for giving you so much strength every day. Hindi lang physically, pero I always pray na above yung physical strength is yung spiritual strength na ibigay sa inyo Lord every day. And I'm so proud that I am your daughter. And I'm so proud that you are my mom. Happy Mother's Day, Mom.
I love you, ma. So, ayun. Nakakaiyak. Tayo po tayong lahat para malayan naman yung mga mood natin. And shake, shake, shake muna. Tapikin natin yung mga katabi natin. I-hug natin yung mga katabi natin. Ganon. Ayun. Sige po, i-hug po natin yung mga nanay na katabi natin, mga youths na katabi natin. Yan. Para naman ma-shock mo. So ayun na, maaari na po tayo umupo. Salamat po sa lahat ng nagbigay ng kanilang mga messages, sa kanilang mga mama. And sa mga hindi naman po nabigyan ng pagkakataon para tumayo at nagbigay ng pasalamat sa kanilang mama. Pwede nyo naman po silang i-message or sabihin nyo lang po sa kanila ng person. So ayun.